Hello guys, so marami kasi nagre-request ng video about sa pros and cons ng Lenovo Legion Go. So nagkaroon ako guys ng Legion Go dalawa. So ba't sinabi ko nagkaroon? Kasi ngayon wala na akong Legion Go. Kasi nung una guys, bumili ako noon sa SM North. Tapos binenta ko siya. Then pinalitan ko siya ng Steam Deck. Pangalawa naman guys, na-miss ko siya kaya bumili ulit ako, no? Kasi ganyan ako no? Pagka nasa akin ay handheld, gusto ko nang i-dispose. Tapos kapag wala na sa akin guys yung handheld, nami-miss ko naman. Tulad guys ng Steam Deck, so 2 beses ako nagkaroon yan, parehong OLED. Tapos yung PS Portal, 2 beses ako nagkaroon yan, no? So pareho ko rin siyang dispose. Saka yung Logitech G Cloud, no? So 2 beses rin ako nagkaroon nun. So parehos ko rin siyang dispose. So guys, yung mga pros and cons nang meron kang Lenovo Legion Go. So kung gusto mo guys maging immersive talaga ang paglalaro mo, no, mag Legion Go ka kasi ang screen nun guys is 8.8 inches, which is guys isa sa mga pinakamalaking screen sa mga gaming handheld. Etong ROG Ally X guys is 7 inches lang to. Tapos yung Steam Deck na OLED is 7.4 inches. Kala nila guys 1 inch lang yung maliit na nadadagdag na gano'n. Pero pag pinagtabi mo yan guys, ang laki guys ng difference ng 8.8 inches na screen sa 7 inches na screen. Tapos guys ang Lenovo Legion Go, ang taas ng kanyang resolution. So for reference guys, ang Steam Deck ay 800p lang. Then ito naman guys is 1080p. So mas mataas guys ang resolution ng Lenovo Legion Go kesa sa ibang gaming handheld. And mataas rin guys yung kanyang refresh rate kasi 144Hz ang kanyang refresh rate. Ang Steam Deck OLED is 90Hz lang. Tapos usually ngayon, ang mga refresh rate ay 120Hz lang. So kung nakahawa ka na guys ng ROG Ally X o ng ROG, no, so parehong performance guys ng Lenovo Legion Go. Pero mas malaki lang guys yung screen niya. So pag i-compare mo guys ang performance ng Lenovo Legion Go sa Steam Deck, talaga makikita mo guys na malaki ang difference. So para siya guys Nintendo Switch na naaalis mo yung controller. And bukod sa naalis mo guys yung controller na yon, meron siyang mouse mode. So kapag ka mga FPS guys yung mga lalaruin mo, no, so maganda guys maglaro ka sa Lenovo Legion Go. So akala nung iba gimmick lang yan, pero para sa akin hindi yung gimmick. Kasi guys, ang Lenovo Legion Go talaga ay sobrang bigat. So dahil nga guys mabigat ang Lenovo Legion Go, no, napakalaking tulong talaga guys ng kickstand. Kasi nga guys, nadidetach yung controller niya, no, so pwede mo siyang ipatong sa mesa mo. And meron na siya kaagad na built-in na kickstand. Kasi kung wala siyang built-in na kickstand, hindi tatayo yun. So halatang halata mo na kinope nila yan sa Nintendo Switch. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo yon ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. Power siya ng Windows 11. So kung dati ka nang gumagamit ng Windows, hindi ka na guys mahihirapan sa Lenovo Legion Go. So meron pa nga akong nakitang accessories na to dun sa group na sinalihan ko dati sa FB na binibenta dun guys na 3D printed, tapos meron siyang keyboard. So kung meron kang Lenovo Legion Go guys at gusto mong makabili ng gano'n, no, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to kung saan ba nabibili yun. So dahil nga guys Windows 11 to, yung game library na malalaro mo dito ay sangkatutak. So pwede ka guys maglaro dito ng Steam games, ng Epic Games, ng Rockstar Games, ng Ubisoft Games. And syempre pwede ka rin guys maglaro dito ng mga retro games at pwede kang maglaro dito guys ng mga Nintendo Switch games kung gagamit ka guys ng emulator. Pero guys again, dapat techie ka. Kasi guys, wag hindi ka techie ay medyo mahirap talaga guys gamitin ang Lenovo Legion Go. So unang-una dyan guys, pwede mong i-charge dun sa isa. Then yung pangalawa naman guys is pwede mo siyang lagyan ng accessories kamukha nga nung AR glasses. So kung nalilitan ka pa guys nung sa screen ng Lenovo Legion Go mo, pwede mo siyang lagyan ng AR glasses para guys mag-project ng mas malaking screen. Nakakatulad nga nung binanggit ko dun sa nakaraang vlog. So kung gusto mo rin guys makabili nung AR glasses na yon, so again, check nyo lang yung link sa description section ng video na to kung saan ba yun nabibili at make sure lang guys na yung link na yun ay i-click nyo para nga hindi ka ma-scam. So bukod dun guys sa AR glasses na pwede mong ilagay sa kanya, pwede mo rin siya guys lagyan ng external na monitor. Tapos dahil nga naka-window siya, lagyan mo pa ng mouse saka ng keyboard at yun, meron ka na kaagad na PC. So pwede mo pa siya guys lagyan ng micro SD slot. At ang kinagandahan guys nung placement ng micro SD slot niya ay hindi siya kamukha nung unang ROG Ally X na kapag nilagyan mo siya ng micro SD ay naluluto yung micro SD. Doon guys, sinubukan ko talaga na lagyan siya ng 1TB na micro SD nagagamit ko talaga guys yung micro SD nang wala ako guys naging problema. Diba guys kasi nakakatuwa yan, no, kapag bumili tayo ng gadget tas marami na siyang kasama sa loob. Hindi ka mukha ng mga cellphone ngayon, lalong-lalo yung mga flagship na bibilin mo ng 50,000, 60,000, 100,000 tapos hindi man lang sinamahan ng charger. Hindi ka mukha guys sa Lenovo Legion Go na yung carrying case niya guys ay sinama niya na mismo dun sa loob. So punta naman tayo dun guys sa mga cons. So unang-una nga guys, no, kasi nga malaking screen niya which is 8.8 inches. Syempre,
kakambal na rin yan ay yung sobrang bigat niya. Na halos 1 kilo na guys yung bigat niya. Talaga mangangalay ka guys pag ginagamit mo tong Lenovo Legion Go. So maganda tong gamitin guys no, pag pinapatong mo siya sa mesa. Pero kung hahawakan mo lang siya na ganito tapos lalaruin mo siya, ay nako, saglit lang. Mangangalay na kagad yung kamay mo. So pangalawa guys na ayaw ko dito, which is actually ito yung pinaka-ayaw ko sa Lenovo Legion Go, ay yung sobrang dali niyang malobat. So sabi ng iba umabot raw ng 1 hour, sabi ng iba umabot raw ng 1.5 hour. So ako guys no, actual test ko mismo sa akin to actual test ko mismo sa mga AAA na games, umaabot lang siya guys ng 30 minutes to 45 minutes. So ganun lang siya guys kabilis malobat. Yun yung nakakapikon sa kanya Kaya nga guys tinawag na handheld yun kasi pwede mo siyang dalhin kahit saan. Pero ang Lenovo Legion Go guys, hindi mo siya madadala kung san-san. Kaya nga napabili pa ako ng ganitong kalaking power bank. Kasi ito guys is 65 watts na power bank. So pwede nito guys i-power yung Lenovo Legion Go, itong ROG Ally X o yung mga laptop nyo guys. Kayang-kaya nito guys i-charge. So again guys, kung saan ba ito nabibili itong 65 watts na 60,000 mAh na power bank na to. So maglalagay ako again ng link sa description section ng video na to kung saan ba to nabibili. So hindi mo guys pwedeng dalhin yung Lenovo Legion Go mo kung wala kang dalang power bank. So in short guys, yung Lenovo Legion Go mo para siyang nakadextrose kasi lagi siyang may kasamang wire. Kasi nga, napakabilis niyang malobat. Hindi ka mukha nitong ROG Ally X guys na kaya nga ito yung niretain ko talaga sa mga PC gaming handle ko. Kasi guys, kasing powerful siya ng Lenovo Legion Go. Pero guys, yung battery nito, sobrang kunat. Ito guys, umaabot to ng up to 3 hours sa mga AAA games. 30 minutes to 45 minutes, tas ito 3 hours. So kaya nga handheld yung tawag dyan kasi dapat pwede mong dalhin yan kahit saan. Hindi mo guys madadala kahit saan yan kung laging lobat guys yung device mo. So sa ROG Ally X guys, meron tong tinatawag na Armory Crate. So yun, napakapulido guys ng pagkakagawa nito. Pero guys, yung Legion Space, sobrang pangit. Lagi siyang naghahang, kaya hindi ko na lang siya ginagamit. So bali wala rin talaga guys para sa akin yung Legion Space na yun. So ang ginawa ko nun dati ay ginawa ko siya dual boot. So, nagbo-boot siya sa Windows at nagbo-boot siya guys sa Bazzite. So, kapag ginawa mo guys na Bazzite yung Lenovo Legion Go mo, ang magiging interface na niyan ay para na rin doon sa Steam Deck. Pero yung battery life niya guys, hindi rin masyado nadagdagan nung nag-install ako ng Bazzite. Ang bilis niya pa rin talagang malobat. So, nung una parang iniisip ko na gimmick lang siguro yon. Pero guys, nung nakagamit na ako nitong ROG Ally X na meron siyang VRR support, makikita mo guys na talagang mas smooth yung gameplay dito kaysa sa Lenovo Legion Go. And next naman guys, yung kanyang resolution nga na sinabi natin kanina na maganda kasi sobrang taas, up to 1600p. Pero in reality talaga guys, no, hindi mo rin magagamit yon. Ang magagamit mo dyan is mga 1080p lang, no? Kaya saktong-sakto talaga tong ROG Ally X kasi 1080p lang rin to. Ang Steam Deck naman is up to 800p lang siya. So kahit na guys supported niya 1600p, hindi mo rin yun mapapakinabangan. Usually nga guys, binababa ko pa yung resolution nun para guys mas gumanda yung gameplay ko. Kasi guys, pag yung game mo sinagad mo sa 1600p ay naglalag na yan. So hindi mo talaga guys malalaro yung mga games mo sa 1600p. And maisingit ko na lang rin, no? Yan guys yung ginagandahan ng Nintendo Switch 2 sa mga gaming handheld na ganito. Sinasabi kasi nila na ba't ka bibili ng Nintendo Switch, bumili ka na lang ng Steam Deck OLED, bumili ka na lang ng ROG Ally X, bumili ka na lang ng Legion Go. Guys, ang ginagandahan ng Nintendo Switch 2, kapag ka dinak mo siya, tapos nilaro mo siya sa TV, ang mapoproject niya guys is 4K resolution. Na imposible guys na magawa mo kahit na dito guys sa ROG Ally X o kahit nga guys sa gaming laptop, mahihirapan yun guys na mag-project sa mas malaking screen ng 4K resolution. So suggestion lang guys, kung ang gagawin mo ay maglalaro ka on the go and minsan gusto mo siyang idadak para malaro mo nga sa malaking TV at gusto mo guys ng 4K resolution, mas maganda guys Nintendo Switch yung bilin mo kaysa sa mga gaming handheld na kamukha nga nito. Hindi overpowered yung mga hardware ng Nintendo, pero nagagawa niya yung mga ganun. Parang it's a miracle. Imaginein mo guys, no, ganung kaliit na device kamukha ng Nintendo Switch. Kayang-kaya niya guys mag-project ng 4K video na hindi nga guys kaya ng mga handheld or kahit no ng gaming laptop mo. Mahihirapan yun guys sa 4K. Talagang maingay guys ang fan ng Lenovo Legion Go. So para kang may daladalang jet. So ganun siya kaingay. Which is normal naman yun. Normal naman yun kahit sa gaming laptop ko kapag ka tinodo ba guys yung fan, talagang sobrang ingay niya. And last guys na cons ng Lenovo Legion Go. Grabe no, sobrang daming cons ng Lenovo Legion Go. Pero 2 beses ulit ako guys nagkaroon no? Ay yung Windows 11. So again guys, kung hindi ka techie at hindi ka guys marunong gumamit ng Windows, mahihirapan ka talaga sa Lenovo Legion Go. Tapos yung software niya pa guys na Legion Space na dapat mas mapadali yung paggamit mo sa kanya, dumadagdag pa yun
sa pahirap. Kasi guys, ang Windows talaga, hindi dapat yung ginawa para sa handheld eh. Imaginein mo guys, so ganyan kalit yung screen tapos itatouch mo yan para lang ma-open mo siya. 'Di ba? So ang hirap niyang i-navigate. Di guys, kamukha ng Steam Deck at syempre ng Nintendo Switch na talagang plug and play lang talaga siya. Di ka mahihirapan dun guys, no? Kasi walang masyadong settings nun. Paglagay mo ng games, pag-download mo ng games sa Steam, malalaro mo na kaagad siya. So conclusion lang tayo guys, bumili ka ng Lenovo Legion Go kung gusto mo guys ng malaking screen. Tapos powerful talaga siya na handheld, pero okay lang sa'yo guys na magdadala ka lagi ng power bank. O kaya guys, lagi kang katabi ng saksakan ng kuryente sa inyo. Kasi guys, less than 1 hour lang guys, lobat na kaagad ang Lenovo Legion Go. So yun lang naman talaga guys, ang main reklamo ko talaga sa Lenovo Legion Go. And yun rin naman guys, ang reklamo ng karamihan sa mga sinaunang gaming handheld kamukha nung Steam Deck na LCD na mabilis rin malobat, yung ROG Ally na color white na mabilis rin siyang malobat, at syempre kasabayan niyan guys is yung Lenovo Legion Go na mabilis rin siyang malobat. So yung Lenovo Legion Go S, hindi ko pa talaga siya natatry eh. Kasi ayoko talaga guys magmarunong. Kaya lahat ng sinasabi ko dito guys sa vlog ko na to ay totoong na-experience ko. So guys, kung meron ng Lenovo Legion Go S dyan, baka naman pwedeng hiramin natin yan kahit isang araw lang. Para guys, may content lang natin dito sa vlog natin. Kasi guys, medyo mahal yan. Nakita ko sa Game Extreme, 35,000 siya. Kasi kung bibiling ko guys lahat ng gaming handle, baka mamulubi na ako, no? Baka wala na maging pang tuition yung anak namin. So kung nakatulong naman sa itong video na to, wag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga bago kong content about sa gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyo lahat. Hanggang sa muli, paalam!